Meron akong napanaginipan na ibang grupo ng mga masasamang espiritu maliban kay Satanas. Sa aking panaginip, ang mga demonyong ito ay may hitsurang maputlang mukha na may matutulis na kamay at kuko at matutulis din ang kanilang mga ngipin na parang pating. Kapag lalapitan mo sila, mararamdaman mo ang kanilang pagiging marupok at mahina ang damdamin at mahirap sila makapagsalita pero malakas ang kanilang impluensya sa pag-iisip. Sa loob ng panaginip, naalala ko din na ang aking kamay ay may kakayahang magbuga ng apoy, kaya sinubukan ko silang sunugin at ang reaksyon nila ay pinagpawisan sila ng malamig habang ngumingiti at kinakabahan. At doon naramdaman ko na handa silang mamatay kahit anumang oras pero ako ay pinigilan ng mga anghel sa aking likuran at ang sabi nila sa akin, "Huwag muna, hindi pa ito ang tamang panahon." Kaya naisip ko ginagamit ng Diyos ang mga masasamang espiritu para bigyan tayo ng mga mahahalagang pagsubok. Napanaginipan ko rin na isa sa ating mga naging miyembro na babae sa Malacanang noon ay isa palang demonyo na ginagamit ng Diyos para magbigay ng malalaking pagsubok sa ating mga Pilipino. Ginagamit ng Diyos ang mga demonyo para tayo ay bigyan lang ng pagsubok. This is not a harsh reality. Hindi tayo binubuli ng Diyos. Huwag natin husgahan ang Diyos sa proseso ng mga pangyayari. Mas mahalaga nating tingnan ang epekto ng mga pangyayari. Ang epekto po noon ay nalalaman natin sa ating mga sarili kung tayo ba ay nagiging wais ba o hindi sa mga pagsubok na ating kinakaharap o tayo ba ay malapit sa Diyos o naging malayo na. Parang reality checker kumbaga. Ang dahilan po kung bakit namin binabahagi ang impormasyon na ito dahil meron kasing mga pangyayari na ang kasamaan ng isang tao ay hindi puro nanggagaling lamang sa kaniyang desisyon. Meron din kasing nag-iimpluwensya na masamang espiritu na literal na nasa malapit niya. At kayang-kaya naman to natin pigilan o iwasto ang ating mga sarili at labanan ang mga impluwensiya ng mga masasamang espiritu kapag ang banal na espiritu ay hindi natin bibitawan.